compressor, mandar din. Yun, namatay. Namatay din ang pan. See, nakakabit na siya dito sa X-Power na to. Original na compressor to ng X-Power. Ayan. Tuloy-tuloy na umaandar yan. Ganon? Oo, para malinis. Okay? So, dito tayo sa lababo. Ayan, hanap ng lababo natin. Ayan. So, yung board na ito, sa amin, binabasa namin talaga siya. So, may mga magko-comment na unsafe yung ginagawa namin. Pero, actually, matagal na namin itong ginagawa. Kahit yung mga veteranong technician noon, tanongin nyo, ganito talagang ginagawa nila. Sinasabon nila yan. Sabi nila na magkakalawang ang mga pins. Magkakalawang siya kung nabasa tapos hindi nyo siya dinryer or hindi nyo siya pinatuyo. Okay, good day. Ipapakita lang namin sa inyo itong ginagawa namin na Carrier X-Power. So pag Carrier X-Power talaga medyo masakit sa ulo. Lalo na talaga pag mga X, pinasasakit ang ulo. Okay. So ito yung problema na umaandar yung compressor sa ating universal tester. Then kapag ginamit natin itong original na board niya, hindi niya mapaandar yung compressor niya. Pero dun sa ating compressor na ginagamit na pang testing, actually X-Power din yung sinasalpakan natin na yan, umaandar siya. Dun sa pang tester natin na isang compressor, ito yung ginagamit namin na pang testing, umaandar din siya. Kaya medyo mabigat o masakit sa ulo kung paano natin i-analyze yung naging problema ng unit. So, hindi natin masabi, sira ba ang compressor, sira ba ang board, sa EEB, sa pan-motor, na actual na natin, maayos siya. Dahil kapag nakakabit yung pan na ito, nakakabit yung EEB, umaandar siya dito sa compressor na ito, umaandar din doon. Pero doon sa original na compressor na nakakabit sa kanya, ayaw umandar. Ayan. So, ito yung tututukan natin na problema. Ayan, tingnan nyo. Nakasaksak ito ngayon, gumagalaw na yung fan, umaandar na rin yung ating compressor. Bahagya. Yan, no? Yan, umandar ang pan. Ito yung compressor, umandar din. Yun, namatay. Namatay din ang pan. Okay, so ang gagawin natin ngayon, para makita nyo ng actual hindi ko ikakat yung video. So, ililipat ko ngayon, nagpapalit tayo ng compressor. Ito yung compressor na nakakabit sa kanya. So ito pala din, ang ginawa pala nung nagdala dito is pinabunot yung compressor kasi pinapalitan niya ng eksaktong kamodel ng unit na ito. So ito na nga yung compressor. Kaya lang, ang problem is class B yung kinuha niyang compressor. So hindi rin natin talaga direktang ma-findings na yung compressor ay effective dahil umaandar sa universal tester natin. Okay, so ibabalik lang natin. Eto, meron kaming pang testing din dito na X-Power. Eto yan. Okay, so pinabitan ko na ito ng universal na connector. Ayan. May tatlong connector siya na sakto na talaga dito. So ito yung ginagamit namin na pang testing dito. Okay? Sisaksak natin. Ayan. So, ang ender unit natin ay ito rin yung ginagamit natin. Nakakabit na siya, nakaset up na. Ayan. So, habang nag-aantay tayo, so ang ginawa namin dito na solution ay step sa paggagawa ay inalam natin kung ano yung original na history. So, mamaya ikukwento ko sa inyo, paaandarin. Susubukan lang natin para makita nyo ng actual na umaandar siya dito sa X-Power board natin na pang testing. Ayan, kaya sabi ko sa inyo, masakit sa ulo dahil sa compressor namin umaandar. Doon sa original na compressor niya, hindi siya umaandar. Dito, sa compressor na pang testing namin isa na nakahiwalay, umaandar din siya. Pero doon sa universal tester na ginagamit namin na pangpaandar ng compressor, etong compressor na ito at saka itong isa na binaklas nila, umaandar siya.
Kaya hindi natin ma-findings na ang compressor ay defective. Hindi rin natin direktang ma-findings na yung board ay defective dahil umaandar sa ibang compressor. So ang pwede nating unang na-analyze namin na pwedeng maging problema, baka yung compressor na ito ay hindi compatible para doon sa board na nakakabit. So ayun nga, umaandar yung ating compressor sa universal tester. Umaandar naman yung board natin doon sa outside compressor natin. Ayan. Kaya medyo nakakalito. Ayan, umandar siya. Ito yung ating compressor na pang testing. Nakakabit na siya dito sa X-Power na to. Original na compressor to ng X-Power. Ayan. Tuloy-tuloy na umaandar yan. Yan. So, patagalin natin ha. Wala nang cut yung video. Tuloy-tuloy. 3 minutes din ito. Yan. Maandar ang compressor. Ito, bumubomba yan. Ang pan natin, tuloy-tuloy din na umaandar. Sensor, EEB, ayun, nakakabit lahat. Ang nakatanggal lang dito is yung compressor. Ayan, nakakabit ang EEB. Working yung pan doon sa ibang compressor. Pero, yung sa unang pinandar natin, ito yung compressor, ayaw umandar. Ayan, tuloy-tuloy yan. Okay? Ayan. Balikan natin. Yan. Umaandar yan. Okay, so masakit. Sabi ko sa inyo, masakit sa ulo. Lalo na ang X. Ayan. X-Power. Okay. So ito yung sabi ko nga sa inyo. Ito yan ha, yung kinabit natin. Nilagyan ko na siya ng universal na connector. Kasi pag nag-check kami, dalawang connector ng carrier. Ayan. Sa indoor board, na-try na rin natin yung original na indoor board niya. Kaya mahirap i-analyze. Sabi ko nga sa inyo, yung compressor umaandar dito sa universal tester. Paandarin natin para makita nyo pala ano. Ito na lang old compressor. Itong old compressor, medyo may garalgal ng tunog talaga yung pag-andar niya kahit ito sa universal natin. Subukan natin ha. Paandarin natin dito sa universal natin ang check. Okay, so ito yung universal na tester na ginagamit natin para lang may start natin yung compressor. Okay, paandarin natin. So ayan, umaandar yung compressor na binaklas nila. Medyo may konting garalgal yung compressor kasi matagal daw na stock to. So maaaring baka may diferensya na talaga. Hindi natin may final kasi umaandar to eh. Iba naman to pag wala naman siyang leak back na nakikita natin dahil maganda yung andar ng compressor na ay maganda yung bomba. Ayan, medyo may bahagyang garalgal lang kayong naririnig. Ayan. Okay. Ayan, okay na. So, umaandar yung compressor nila. Pero dito sa board na to, hindi niya mapaandar itong compressor na ito. Pero yung compressor natin na ginagamit na pang testing at saka itong compressor na ginagamit natin isang pang testing ay umaandar dito sa board na ito. So, ang tanong natin, paano natin mapapindings kung alin ang sira? Sa pan motor, walang problema. Sure na tayo na walang problema. Sa EEB, wala tayong problema. Sa sensor, wala tayong problema. Sa indoor board, ito yung ginamit na namin is yung unit na pang-testing namin. Alam natin na wala din tayong problema sa indoor board. So, ang labanan na lang ng problema natin na hinahanap, board ba or hindi compressor. So, dahil na-check natin na parehas siyang umaandar, ang tanong ngayon, bakit ayaw umandar? So, ano ba? Hindi siya compatible. Kaya, mapapasin nyo doon sa reels na nailabas natin sa ating FB page,
maaaring ang diferensya na nasabi natin ay hindi siya compatible. Yung board na ito is hindi nag-match or hindi nag-compatible doon sa compressor. Tututukan natin and ipapakita natin yung defect kung saan ang galing. Compressor ba or sa board? Kasi yun na lang ang labanan natin. Compressor, board, or hindi nag-match yung compressor doon sa board na nakakabit. Ayan. So yung history kasi, inalam ko muna yung naging history kasi yung dumadating sa aming mga unit ay yan yung sinasabi natin na third line repair na kami o third line na kami. So karamihan ng bumabagsak na unit dito, pangalawa, pangatlo, pang-apat na technician kami or kaming service center na gumagawa ng mga unit. So may mga nauuna na. So hindi namin alam yung original history dahil walang mga service report yan na dumadating dito. So hindi namin alam kung itong board na ito ay ito ang original na nakakabit dito. Yung compressor na dating binaklas at ikinabit nila, hindi rin namin alam kung yun yung original na compressor. So mahirap dahil yung history hindi namin alam pa. So kahapon inalam namin kung ano ba yung naging problema. Sabi nila original yung compressor na nakakabit sa kanya is ito talaga. Then yung board, wala pa daw ibang gumagalaw din maliban sa kanila. So masasabi nilang yung board ay original pa. Yung mga sensor, yung fan motor is original. Ang naging problem lang na stock. So itong board na ito, naunang ipinadala sa amin. So pagdating dito, chinek namin, ilinis lang namin ang bahagya, then isinalpak namin dito sa pang-testing namin, umandar siya. Kaya ipinauwi na namin, sabi namin, yung board nyo umaandar dito. Okay, kasi umandar talaga siya dito. Kahit ngayon, nung tinesting natin, umaandar siya. Ayun. So, dahil umaandar, pinauwi na natin, bumalik ulit yung unit na ito dito sa amin na napalitan na ng compressor. Ang issue, yung naipakita natin sa release nga kahapon, may nakakabit pa itong compressor, hindi nila mapaandar, hindi rin umandar itong compressor na ito. Then, chinek nga ulit natin, ganun ulit na senaryo, pinaikot lang ulit natin, pinaandar namin dito sa compressor na ito, pinaandar namin dito sa compressor na ito, umaandar siya. Kaya sabi ko, masakit sa ulo yung problema. Hindi natin ma-analyze kaagad. Although sana kung meron tayong mga brand new na board na ganito o umaandar na board, padali nating i-actual sana. So actual na ang gagawin natin. Kaso, medyo may kamahalan din nga lang ang mga board na ganito. Mahal din yung compressor. Kaya nga nag-option sila na Class B ang sinampak nila. Although mura-mura ng konti. Pero ginaranti naman nung nag-supply ng compressor na good yung compressor din na pinadala. Then pinag-under din naman natin sa universal tester natin, umaandar. Okay. So gagawin natin ngayon, papasok tayo doon sa working table ko sa opisina. Tututukan natin itong board muna. Kasi yung compressor umaandar. Okay? So papunta tayo ng opisina. Okay, so dito tayo ngayon tayo sa working table natin. Tututukan natin. So, yung naging history pala nitong board na ito, and inalam ko kahapon, na stuck siya yung unit, and may history pala ito na pinasok ng butike. Ayun. So, nalaman na natin. So, kaya masasabi natin, baka nandito sa board ang problema. So, ang gagawin natin, kakalikutin muna natin ito. Okay. So, based nga doon sa ginagawa natin, umaandar siya sa compressor na pang-testing natin. Tapos, yung original compressor niya, hindi niya mapaandar. Sakit sa ulo, no? Yung X power. Okay. So, dito, ito yung original na nakita natin. Dito, namatay yung huling butike. Ito yung pinagkamatayan niya. Ayan o, kaya makikita nyo, nagkaroon ng corrosion. So, ang ginawa natin is binras lang natin ito. Then, umandar nga yung board. Ayan. So, sa pag-check namin ito, actually, sinilip na namin ito kagabi talaga dahil sabi ko nga, ito yung bangungot na problema, kailangan nating mai-resolve. Ayan. So, thank you rin do sa mga nag-comment at nagbigay ng idea kung saan pwedeng manggaling pa ang problema. Ayan. Okay.
So, eto yung board. Dito mo focus, wag na sa mukha ko kasi sawa na sila sa pagbumukha ko eh. Ang napansin namin dito, yung part na ito is mayroon na siyang bahagyang corrosion. And ito, kinaskas na talaga to ni Boss Lakay. Dahil dito na, ito yung kinamatayan ng butike. Ayan. So, meron akong isang nakita na spare parts na kulang. Ito yung capacitor. Isa. Dalawa. Yung pangatlo, wala dito. Although hindi mo siya mapapansin na wala. Siguro natanggal na siya dahil do sa butike or dahil do sa corrosion. So, hindi siya napansin. Ayan. So, ang gagawin muna natin, dahil may corrosion yung board, lilinisan muna natin. Gagamitan natin ang panglinis namin na ginagamit dito ay sabon at tubig para matanggal ang corrosion. Safe po yung tubig na ginagamit natin na panlinis based sabi nila magkakaroon ng kalawang. Okay? So hindi po, dahil matagal na namin ginagawa yan. 1994 nag-start ako mag-technician. Yan na yung ginagawa namin, lalo na doon sa mga tube type TV, yung mga surplus TV na nagkakaroon galing sa ibang bansa, nagkakaroon ng corrosion ng board. So, ang ginagawa namin talaga doon, binabras namin ng sabon at tubig, then saka namin dinadryer. Okay? So, ang unang step na gagawin natin, lilinisan natin ng maayos yung board gamit ang tubig at sabon. Okay, panasin ko muna siya. Ayan, so ito yung board na kinalas natin. So, mapapansin nyo, doon sa portion na ito, ayun nga, yun yung corrosion. Dito sa part ng area ng system, medyo may corrosion. Hindi lang gaano makita, pero kapag ginamitan nyo na magnifying glass dyan, corroded dyan. Doon sa likod, sa cover, napansin na rin namin na may ito, although nalinisan na siya, pero may mga, ayan o, yung indication na may pumuntang insekto sa loob. Okay, so pupunta ngayon tayo doon sa labas at huhugasan natin ang board gamit ang tubig. Okay. Okay, Boss Lakay, sasama namin ito sa iwa-washing machine mo. Ganon? Oh, para malinis. Okay? So dito tayo sa lababo. Ayan, hanap ng lababo natin. Ayan. So yung board na ito, sa amin, binabasa namin talaga siya. So, may mga magko-comment na unsafe yung ginagawa namin. Pero, actually, matagal na namin itong ginagawa. Kahit yung mga veteranong technician noon, tanungin nyo, ganito talaga ang ginagawa nila. Sinasabon nila yan. Sabi nila na magkakalawang ang mga pins. Magkakalawang siya kung nabasa tapos hindi nyo siya dinryer or hindi nyo siya pinatuyo. Then, na-stuck yung basa dito. Pero kung pinatuyo nyo siya, hindi siya nagkakakalawang. Gumaganda pa nga yung board eh. Nagmumukhang bago. Ayan. Tanggalin lang natin itong mga silicone sa likod. Lakay, may sabong ka dyan. Bareta. Hindi yata sabong niya. Okay, yan. May bareta ko ron. Tinanggal ko lang itong silicone. Mandami niya. Okay. Ipahig ako. Kaya, Ayan. So, powder na sabon to ha. Tayin natin. Ganito lang ang ginagawa namin dyan. Sa totoong buhay ito ha. Actual. Kaya nga yung sinasabi ko doon sa mga naunang video natin, pag nabasa nyo yung board, wag naman kayo matakot na problema. Matakot kayo kapag hindi nyo pinatuyo yung board. Kailangan kapag alam nyo na nawisikan ng tubig, naanggian, o kahit hindi naanggian, idadryer nyo pa rin yung board. So, yung mga demo naman natin na hindi nila intindihan ng iba, akala nila, porke pinalabas natin na ganon, yun ang ginagawa natin. Ayan. So, pwedeng toothbrush ang gamitin nyo dito. Ano na kayong toothbrush to? Maraming ka muna toothbrush mo, laki niya. Hindi niya sa akin eh. Para matanggal yung mga corrosion na nandito, kung ano man. Yan, kasi hindi ito matatanggal eh. Kapag ginamitan nyo ito ng mga contact cleaner, lacquer thinner, yung corrosion lalo lang siyang dumidikit. Sa totoo lang. Kasi ito, base ito sa experience namin. Hindi talaga ito tinuturo sa eskwelahan ha. Yan.
Hindi niya ka pala maglaba, boss. Oo naman. Okay, ayan. Nakikita nyo, binabras namin ng may sabon. Ito yung sabon, ha. Sasabihin ng mga comment dito, good luck sa board. Okay, ayan. At least actual yung nakita bago natin gawin. Tapos patutuluan natin siya ng running water. So, pati yung mga paa ng IC, babras natin yan para matanggal yung mga, kung may insekto man yan, humihi dyan, yung mga butiki or daga, natatanggal yan dyan. Or pwede rin kayong gumamit ng, kasi yung ginagawa namin dito usually, kapag nalinis namin na ganito, ini-sprayhan namin ng clear paint or varnish. Pwede rin, lagyan nyo. Depende, kaso wala yata akong clear paint dito. Ayan. Okay. Ayan. So, hindi natin kakat tong video na to, ha. Tuloy-tuloy to. Pati yung paghuhugas natin hanggang sa matuyo yung board. Ayan. Yung capacitor na sinasabi nyo na nagkakaroon ito ng charge, sabi nilong iba doon sa comment, is good luck doon sa capacitor. So, ang board, kapag ka umandar yan, then napahinga mo na siya ng 1 to 5 minutes, ang capacitor nag-automatic discharge na yan. Kasi may automatic discharge yan. Huwag nyo lang yung pagkasaksak ng unit is saka nyo siya babasain. Okay? So kapag ka tumagal na yan ng 3 to 5 minutes, may automatic discharge capacitor na nakakabit, ayun no, ay resistor. Yung resistor na yan, ang trabaho ng resistor na yan is para i-discharge yung capacitor. Okay, kaya mapapansin nyo, meron siyang naka-jumper dito sa positive at negative ng capacitor. Meron siyang resistor para i-discharge niya yung capacitor na ito. Okay, sa lahat ng malalaking capacitor may automatic discharge. So yung maliliit naman na yan, hindi na yan nag-iimbak kasi maximum 15 volts lang naman siya or 25 volts. So mababang mababa. Ito ang malaki dahil 310 volts ito. More than 310 volts. So may automatic na pang-discharge siya. Ito. Yun ang gamit ng resistor. Para alam nyo ha. Kahit sa mga TV meron yan. Mga component meron yan. Sa power supply design meron yan. Hindi yan tinatanggal. Sa magtataka kayo merong naka-jump na resistor. Okay? Palawan na natin. Okay. Ayan. Punta tayo sa lamesa at patutuyuin natin yung board. Okay. Ayos. Ayaw magbuhat. Ayan. So, pansinin nyo yung board. Compare nyo kanina na madumi. Ngayon, kung titingnan nyo yung board natin, parang bago. Patay natin ilaw para maliwanag yung reflect. Ayan. Okay.
Napakakinis na ng board. Mapapagkamalan nyo siyang brand new. Sige. Okay, so after natin mahugasan, mablower, ginagamitan namin yan ng hot air. Kung wala kayong hot air, pwede yung blower na pangpatuyo sa buhok ng mga misis nyo, kapitbahay nyo, or pwedeng yung ex nyo, hiramin nyo yung blower, yung hair high, pampatuyo ng buhok. Pwede yon. So, ginagamit namin dito, hot air, para sigurado kaming tuyo. And hina-hot air na rin namin itong mga portion ng board na ito para dumikit ng maayos. Okay, so hindi yung basta nakita nyo sa amin na hinugasan namin, hinugasan lang namin. Yeah, okay. Okay na yan? Ayan. Okay. So, after natin malinis, mahugasan ng tubig, binlower natin and ginamitan natin ng hot air para mag-dry siya. Ayan. So, tuyo na siya and hinot air na rin natin itong part ng system at IPM. So, lahat siya hinot air natin para dumikit or maging maayos yung board. So, mapapansin nyo, napakalinis ng board natin. Dry na dry yan. Kaya sabi ko sa inyo, pwede siya, dito ka na lang sa board, pwede siyang basain basta idadry nyo. So yan yung ginagawa namin. Actually matagal na namin ginagawa. Kung ayaw nyo namang gawin, wala naman tayong problema. Kung ayaw nyo kaming sundin, so may mga sarili-sarili tayong diskarte, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. Okay, so doon sa initial na problema na nakita namin doon sa board, dahil nga pinasok ng butikiyan, ito yung corrosion doon sa part na yan. So, meron tayong isang resistor na napansin namin na nakatanggal. Are, dito sa dalawang paa na ito. Ayan o. So, medyo blurred yata, no? Ayan, capacitor siya. Ano ba sabi ko? Capacitor, no? Capacitor. Sorry. Capacitor. Ito yan. Yung sign niya is C2O3. Yun. Kaparesya nito. Actually, kaparesya nito. Isa, dapat tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. Dahil papunta yan sa UBW. Okay? So, kulang ng isa. So, maaaring kulang sa frequency or something na hindi natin ma-determine. Okay. So, ito may niray din ako na isa. Binunot ko lang ito sa board kasi hindi naman natin makukuha ang eksaktong value talaga nitong capacitor na yan. Kakabit na lang natin siya dito. Okay, so parang naka-jump lang siya doon sa, teka, bababa ko lang ha. Yung resistor. Capacitor na yan ay naka-jump lang doon sa dalawang paa na ito. Ito. Yan ha. Yan. So dito ko na lang siya dahil yung pinagkabitan nito, although hindi mo siya mapansin na natanggalan dahil green lang yung lumabas dito. So ang ginawa ko, kinat-kot lang namin at nilinis. So saka lang namin napansin na kulang siya ng isang capacitor na yan. Ayan. So pwede siya dinis sa, dito siya nakakabit sa dulo eh. So kinaskas ko na ito. Dito natin siya ikakabit. Or pwede siya dito sa dalawang paa na ito. Pero parang pinakamaganda na ikakabit natin, dito ko siya i-jump sa dalawang paa na ito. Yan. Okay. So yun ang gagawin natin. Medyo maliit kaya medyo mahirap ikabit. So trabaho ito ng medyo malinaw-linaw pa ang mata. Ito. Ayan, so hindi na natin ikinatch ang video ha, para nakita nyo simula doon sa pag-check natin hanggang doon sa pag-repair ng board. Okay. So, tingnan na lang natin din kung talagang aandar siya. Yung. Okay. LED. So, dito na lang natin kasi naka-jump lang siya doon sa dalawang paa ng IPM IC natin. Yun. Then, dito.
Okay. Ayun. So, ganun na lang ang pagkakabit natin. Silipin ko lang sa magnifying glass. Ayan. Malinis naman. Maayos. Okay. Kasi yung pentel natin. Yung pentel na itim mo na gina. Okay. So, tingnan lang natin kung wala siyang shorted. Ito. Yung isa. Ayan, may nakukuha tayo resistance dito. Pag ni-reverse, wala naman siya. So, dapat wala rin to, no? Okay, wala. Dito, wala din. Pag ni-reverse, meron. Okay, so may gamit talaga yung capacitor na yan, no? Yun. Okay, so ang ginawa natin is ginamp ko na lang doon. Ito, pwede kayong gumamit ng clear paint. Wala lang akong stock ng clear paint ngayon. So, magpapabili pa ako. Baka pinturahan na lang namin. Ito, katulad nito kasi, yan, oh, yung ito, yung nabaklas na ito na copper sa ibabaw. So, ang ginagawa kasi namin dyan, minsan gumagamit kami ng pintura. Kung walang pintura, nilalagyan ko siya ng pentel pen para ma-block yung ibabaw na yan. Yan. Nilalagyan ko siya. Pero kung may pintura, mas maganda pintura yung clear paint, ha. Yan. Okay. So, okay na. I-assemble na lang natin dito sa housing niya bago natin i-testing ulit. Lilinisan lang natin ng maayos. So, ayun, malinis naman pala to kasi nilinis na ito nung nakaraan eh. Ayan, pero lilinisan ko na ulit. Ayan, so after natin malinis at malinisan din itong heatsink, so nilalagyan natin siya ng silicone paste or silicone grease. Silicone grease ang unang tawag namin dito eh. Silicone paste. Yan. Okay. And siguraduhin yung malinis pati yung heatsink natin. So lagyan na rin natin siya. Ayan. Okay. So, malinis na siya. And, nalagyan na rin natin ng silicone paste. Ito na yung kakabit natin siya. Screw. Okay, so okay na. Nakakabit na lahat. So, ibabalik na lang natin siya doon sa unit. Siyempre, bago natin siya ikabit, binoblower ulit namin yan ng pangalawa. Ayan. So, binoblower namin siya ng pangalawa para masigurado natin kung wala na talaga siya or hindi na siya basak.
Okay, so dahil din dryer na natin at binlower pa natin, ay sigurado naman siguro hindi na siya basa. Ano? So dadali natin siya sa labas at ikakabit natin. Susubukan natin ngayon kung aandar na siya. So yung sabi ko nga sa inyo, naging problema yung isang capacitor na tumanggal. Hindi ko pa alam kung aandar ito. Yun, nasa dulo na yan. Tuturo natin para ayun. So kinabit na lang natin siya na naka-jump na ganon. Okay, so susubukan natin. Okay, so ito na yung ating repair na board. Ite-testing natin dito sa unit kung aandar siya and sana maging successful. So hindi na tayo nag-cut doon sa video para makita nyo yung actual, yung direkta na ginawa natin. Ayan, so kakabit na natin siya. Sensor, okay ang mga sensor nito, na-check na namin. Yung EEG, okay din yan. So ito yung compressor na dala nila, pero class B din itong compressor na ito. So ito na yung testing natin. Ayan, so ito yung isang tinesting ko kanina. Pan motor, okay din itong pan motor na ito. Maandar siya. Ayan. So yung mga sensor, okay din yan. Orange. Yan. Okay. Subukan natin. Wala ba siya sabi? Yan. Susubukan natin paandarin. Yan. So, yun na natin. Buhay na rin yung ating indoor. Yan. Sige, okay na baby boy. Dito. Ito linawin ko lang pala. Yung unit na ito is, ito yung tinatawag namin na third line repair na o third line technician tayo. So nanggaling na ito. Karamihan kasi ng unit na ginagawa namin dito ay galing na rin sa mga service center and galing na sa ibang technician. Kaya minsan kapag walang service report or walang initial report or findings na binigay sa amin, nahihirapan kami na i-determine kasi talagang isasalang muna namin sa unit or hahanapin namin yung indoor and outdoor, papaandarin namin para makita namin kung ano yung mga error. So usually walang mga nakalagay na service report. Ayan, kaya medyo mahirap. Katulad nitong unit nito, so inalam muna namin kung ano yung original na history, yung compressor ba is original na nakakabit, yung board ba is original. So sabi nila yan din yung mga original talaga na nakakabit dito. Kaya sabi ko possible magpo-focus tayo sa board, i-check natin. Kaya sabi ko hindi ko lilubayan yan hanggat hindi natin na papagana. So yun, nakita nga natin yung problema na nandun sa board. Titingnan lang natin kung aandar yung unit ng dire-diretso. So antayin nyo na 3 minutes yata delay nito bago mag-start ang compressor. Ayan. So napakahirap na paandarin. Kasi umaandar siya doon sa compressor natin na pang-testing. Umaandar naman po doon sa universal tester natin. Kaya doon sa reads na nilabas natin is maaaring sabi ko, putol yun yung video. Maaaring hindi na compatible yung board. So, ayun yun. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari kung aandar siya. Sige, huwag mo na ikat yan. Dire-diretso mo na nakapokus dito. Nangalit na yan. Iba nakatukod nga eh. Ayan. So hindi na natin ikakat yan ha. Kayo na mismo magantay. Usually 3 minutes lang naman yan na pag-aantay. 3 to 5 minutes bago mag-start ang compressor. Yun. Mandar. Ayan gumagalaw na yung fan motor. So maaaring mag-start na. Mandar na rin yung compressor. Ayan. So kapag nagtuloy-tuloy ito ng sabihin natin kahit 1 o hanggang 2 minuto, okay na ito. Okay. Yun. So bumomba na yung compressor natin. Ayos.
maandar. Okay. Patagalin lang natin kahit 1 minuto ha. Isang minuto na, ano? Yan. So, tuloy-tuloy ang andar niya hanggang ngayon. Yung mga 1 minute na siguro. Kaya lang natin umandar. Hindi ko na ikakat tong video. Antayin nyo na yan. Yan ah, tuloy-tuloy ang fan. Yung compressor, tuloy-tuloy din. Okay. So ayan, umandar ng tuloy-tuloy yung unit natin. Medyo talagang, ito sinasabi ko sa inyo, ito yung mga trouble na medyo bangungot. Mahirap i-analyze ang problema. Actually, napakaliit ng spare parts kasi niyan. Kaya kung nilinis mo or hindi mo talaga siya ginamitan ng magnifying glass, halos hindi natin makikita yung exact yung problema na yan. Dahil hindi naman natin basta-basta ma-check yung output nito gamit ang tester or yung voltage, hindi rin natin makikita kasi ang pinakamabilis na paraan ng pag-check na ginagawa na lang natin is ikakabit natin dun sa mga katulad niya, may compressor tayo, papaanda rin natin sa kanya or indoor board, EB, fan motor, so lahat yan. Itong design kasi na ito, idadagdag ko na rin ha, kapag sira ang fan motor ng ganitong unit, ang compressor hindi rin niya nag-start kapag sira ang fan motor. Kapag may problema ang EEB, yung expansion valve natin na ito, hindi rin nagtutuloy ang compressor. Or kung may aberya ang compressor, hindi rin nagtutuloy lahat na umandar. Hindi katulad ng ibang design na kahit may problema, kung may problema ang compressor, naglalabas yan kaagad ng error or umaandar ng diretso ang fan. Ito, umi-stop, naghihinto. Kaya hindi natin kaagad ma-determine ang problema. So, meaning yung naging issue at naging problema na na-resolve natin, ang issue din is nanggaling sa outdoor board. Pero dun nga, yung pinagtakahan natin, bakit umaandar siya sa ibang compressor kahit may kulang ng isang spare part. So, itong compressor na original niya ang hindi niya ma-start. So, yun yung naging palaisipan sa atin. Okay, so dahil lang pala doon sa isang resistor na tumanggal o natuklap na napakaliit ay capacitor. Ano ba sabi ko? Resistor. Resistor. Resistor ako na resistor mo. Capacitor ha. Okay, capacitor na maliit na nakakabit doon sa loob. Okay, so okay na tayo dito. Umandar na siya. Umandar ang pan, umandar ang EEB. Good ang indoor board. So, okay din ang compressor. Medyo nalito tayo sa pag-a-analyze kaya sabi ko hindi natin ito tatantanan hanggat ginagawa. Kaya siguro doon sa mga iba na like siguro hindi makaka-relate dito yung mga customer pero yung ibang technician na marunong umintindi mauunawaan yung pag-a-analyze natin at pagre-resolve ng problema. So baka sabihin bakit ang tagal. So meron pong mga trouble na hindi natin kagad ma-resolve. Yun yung kailangan minsan ipapahinga mo yung unit, ipapahinga mo yung utak mo, saka mo ulit siya babalikan. Bakit may ganong problema? Yun yung tinatawag namin ng mga technician noon. Ewan ko ngayon kung ganito pa na. Yun yung tinatawag namin na bangungot na sira. Okay? So, ayun. Kaya minsan mayroong maabot na ng 1 buwan, bakit hindi pa natatapos yung unit? So, ganyan naman yung karaniwang complain ng iba. Like, iba, technician na nga mismo eh. Hindi makaunawa eh. Yung iba, customer, na hindi naiintindihan yung sitwasyon naming mga technician minsan, na yun yung tinatamaan tayo sabi natin pangungot na problema.
So kapag ka kasi yung may mga ganyang problema na kapag ka ipinokus mo na ipinokus dyan, lalo mong hindi magawa. So ang ginagawa namin, ilagay mo yan dyan, ipahinga mo, dadating yung oras, i-check mo ulit, nagbabago ang sistema, saka mo makikita bigla, ay ito lang pala yung problema. Iyan lang pala yun. So kahit na ano sabihin natin, ikaw na yung pinakamagaling na teknisyan sa balat ng lupa, dumadaan at dumadaan ka doon sa mga problema na tinatawag natin na bangungot. Pero pagdating doon sa ibang technician, parang napakasimpleng gawin. So doon pumapasok yung ibang mga, alam mo na, yung ikaw ang magaling, ikaw ang magaling, sisiraan yung ibang technician. So ganun yung sistema. So talagang umaabot din sa tinatawag natin na bangungot na problema. Kasi ang unit, once na dinala yan dito, ang focus namin, ang mindset namin, magagawa lahat. So, may pagkakataon lang talaga na mahirap gawin. Lalo na sa part namin, yung mga ginagawa namin is third line na or pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang technician na kami na gumagawa bago makarating sa amin. So marami ng kamay ang pinagdaanan. Ayan, kaya lalo na kung walang history. Kaya inaalam namin muna. So ang ginawa namin parang dito, para ma-solve namin is inalam namin yung original na history para makapag-focus kami dun sa main na problema ng unit. So okay na tayo ngayon dito, mandarang compressor, mandarang board, mandarang fan, okay ang EEB, okay ang mga indoor, okay ang mga sensor. So ibig sabihin, okay na. So i-install na lang yung unit. Okay, ayos.